Nagsimula ang kwento sa isang argumento sa isang KTV bar, na kinasasangkutan ng ating bida, si Jin Soo Han, isang third-year student na specialized sa general surgery. Sinuntok niya ang isang lalaki, si Jin Gyu Kim, na humihipo sa kanyang kasintahan, dahilan para mahulog ito sa sofa. Gayunpaman, ang aksyon ni Han ay nagresulta sa pagkawala niya ng trabaho bilang surgeon dahil sa maimpluwensyang tao si Kim, at nahirapan siyang makahanap ng ibang trabaho dahil sa mahirap na background ng kanyang pamilya. Isang araw, pinalad si Han na makahanap ng isang investor na nag-alok sa kanya ng pagkakataong magbukas ng isang maliit na pribadong ospital. Gayunpaman, nawala ang investor, at nawala ang lahat ng pera ni Han. Pagkatapos ng pag-uulat sa pulisya, natuklasan niya na ang investor ay talagang kaibigan ni Professor Kim. Ang masama pa nito, nakipaghiwalay ang kanyang kasintahan niya, at pakiramdam niya ang kanyang future ay nawasak. Nagpasya siyang humingi ng tawad kay Professor Kim sa pagtatangkang maibalik siya sa kanyang trabaho. Gayunpaman, pagbukas niya ng pinto sa kwarto ni Kim, laking gulat niya nang makitang kasama niya ang girlfriend niya. Hindi lang niloko siya ng kanyang girlfriend, nawalan din siya ng career dahil kay Professor Kim. Habang naglalakad siya pauwi ng gabing iyon, isang estranghero ang lumapit sa kanya, nagtanong ng direksyon at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay sinaksak ng estranghero si Han gamit ang isang Minecraft na kutsilyo, at inilibing siya sa isang malalim na kagubatan para pagtakpan ang ebidensya. Sa kabila ng kanyang paghingi ng tulong, hindi siya pinansin ng killer, at narinig ni Han ang kanilang pag-uusap, napagtanto na si Professor Kim ang may kasalanan. Nang maramdaman niya ang pagkawala ng kanyang buhay, biglang narinig ni Han ang isang tinig na nagsasabing. Ang espiritual na mata ay binuksan. Ipinakita sa kanya ang kanyang katayuan, na nagpahayag na marami siyang nagawang kabutihan. Ito'y nakapag-ipon sa kanya ng sapat na puntos upang makakuha ng tiket sa muling pagkabuhay kasama ang kanyang 1,000 puntos na mabuting ginawa, o 100 puntos na tiket sa langit. Gayunpaman, mayroon siyang time limit upang gumawa ng kanyang desisyon at piniling mag-reincarnate sa ibang mundo. Tiniyak sa kanya ng system na mananatili ang kanyang mga nakaraang alaala bilang isang doktor, at makakahanap ito ng pinakamagandang lugar para maisagawa niya ang kanyang mga kasanayan sa pag-opera. Biglang napasok si Han sa isang maliwanag na liwanag, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa. Siya ay nagulat, ang lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling, at napagtanto niya na siya ay na-reincarnate sa ibang mundo. Isang bayan ang nakita na nasa gitna ng digmaan na may maraming sugatang mamamayan. Habang nakuha niya ang mga alaala ng owner ng katawan niya, napagtanto niya na siya ay nasa panahon ng Free Kingdom period. Sinuri ni Han ang isa sa mga sugat ng mga biktima at napagtanto na wala siyang anumang surgical gloves para maoperahan ang mga ito. Biglang, tumakbo ang isang lalaki patungo kay Han at tinawag siya bilang Young Master Wabo. Nakahinga ng maluwag si Han upang makitang okay si Wang Sam at hiniling sa kanya na magdala ng malinis na tubig, karayom, at sinulid. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Han na wala siyang anesthesia at mga tool upang suriin ang vital signs ng biktima. Nagpasya siyang magsagawa ng manual check sa biktima gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagsusuri, natuklasan niya na ang malaking bituka ay naputol at ang mga dumi ay malamang na kumalat sa lukab ng tiyan, na nangangailangan sa kanya na alisan ng tubig at ang mga namuong dugo. Nang matanggap ni Han ang makapal na karayom at sinulid, wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang mga ito upang tahiin ang sugat. Isang babae ang lumapit sa kanya, nag-aalala tungkol sa kanyang asawa, at naisip na siya ay mamamatay. Tiniyak ni Han sa kanya na ang kanyang asawa ay mabubuhay dahil ang sugat ay hindi na seryoso. Nagpatuloy siya sa pagliligtas ng mas maraming biktima, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya mailigtas silang lahat. Gayunpaman, determinado siyang magligtas ng maraming buhay hanggat maaari simula pa noon. Pagkatapos ng insidente, na-relieve si Sam Wang na maayos si Master Wabo. Gayunpaman, alam ni Han na si Wabo ay patay na, at ang kanyang espiritu ang pumalit sa katawan na ito. Iniisip ni Han kung ang mga bandido ay mapipigilan ng mga sundalo, ngunit binanggit ni Sam Wang na mapanganib na subukan dahil sabi sa mga kwento-kwento, na ang mga bandido ay nagbigay ng suhol sa mga opisyal. Napagtanto ni Han yun kahit na bulok ang mundong ito, at sa panahong ito na magulo, walang lugar sa China na walang digmaan.
Sinisi ni Han ang Diyos o ang anghel sa paghatid sa kanya sa timeline na ito. Nang maglaon ng gabing iyon, pareho silang nakauwi ng ligtas, at sinalubong siya ng kapatid ni Wabo at natuwa siya na okay siya. Nag-alala si Han sa ina ni Wabo ngunit nabuhayan siya ng loob ng marinig na sa wakas ay nakatulog na siya. Nagpasya si Han na hindi istorbohin at bumalik sa kanyang silid, iniisip kung saan siya magsisimula bukas. Kinaumagahan, nagising si Han at napagtanto niyang medyo flexible siya sa bagong katawan na ito. Habang nag-aalmusal kasama ang kanyang mga kapatid, napansin niyang gulay lamang ang kanilang kinakain, at pinaliwanag niya kung bakit payat ang katawan na ito. Iminungkahi ni second brother na dapat matuto ng martial arts si Han para sa proteksyon sa sarili, at sumang-ayon si Han na ikinagulat ng kanyang mga kapatid sa kanyang pagpayag na magbago. Nang maglaon, binisita nila ang kanilang ina, at napansin ni Han na masama ang pakiramdam nito, posibleng dahil sa sakit sa atay o gallbladder. Sa pagsusuri, natukoy ni Han na mayroon siyang cholecystitis, ngunit alam niya na ang pagsasagawa ng operasyon upang gamutin ito ay hindi posible sa kapanahunan na ito. Sa kabila ng kaalamang medikal ni Han, si second brother ay nag-aalinlangan at kinutya siya ng makatarungan na nagbabasa ng ilang librong medikal. Gayunpaman, ang balita kay Han na nagligtas ng ilang biktima noong nakaraang araw ay nakumbinsi si second brother na magtiwala sa mga desisyon ni Han. Napagtanto ni Han na may kakayahan siyang mag-recall ng impormasyon tungkol sa halamang gamot mula sa dating may-ari ng katawan na ito, at humingi siya ng reseta mula sa manggagamot. Gayunpaman, ang herbal na gamot ay nagpapalakas lamang ng sigla at hindi pinapagaling ang sakit ng kanilang ina. Ipinaliwanag ni Han sa kanyang mga kapatid na kailangan ng kanilang ina ng operasyon, nakabilang dito ang paghiwa sa kanyang tiyan. Nagulat ang magkapatid sa narinig. Naisip ng pangalawang kapatid na si Han ay baliw at ang unang kapatid ay nag-aalangan. Dahil muling nabuhay si Han gamit ang katawan ni Wabo, tinitiyak niyang maililigtas niya ang ina ni Wabo. Iniisip ng pangalawang kapatid na si Han ay sinusubukang patayin ang kanilang ina, at ang unang kapatid ay hindi naisip na kailangan hiwain sa tiyan upang gamutin ang sakit. Sinabi ni Han sa kanila na kung hindi sila magdedesisyon agad, maya-maya ay mamamatay si nanay. Nagalit ang pangalawang kapatid at sinampal si Han dahil sa pagsasalita ng kalokohan. Nagalit na rin si Han at sinuntok ang pangalawang kapatid niya at may konting gasgas sa kanyang mukha. Nagpasya ang pangalawang kapatid na bigyan siya ng isa pang sampal ngunit pinigilan ng unang kapatid at sinabi sa kanila, paano nakuha nilang maglaban sa harap ng kanilang ina. Iminungkahi ng kanilang ina na subukan ang unang paraan ni Han, na ang root corn beard ay maaaring magbigay ng mas mahusay na resulta kaysa sa halamang gamot. Sumang-ayon ang lahat at umalis, naisip ni Han na kung gagawin niya ang operasyon ay kailangan niya ng mga equipment para gawin ito. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang ina na manatili sa ganoong oras, maaaring mangyari ang masamang bagay kung hindi nila ito aayusin. Humingi ng tawad ang pangalawang kapatid kay Han at pinuri si Han na muntik na siyang matamaan ng suntok galing sa kanya. Humingi si Han ng sparring at kung sino man ang manalo ay pagbibigyan ng kanilang kahilingan. Handa na sila sa kanilang fighting stance, nang magsimula ang labanan. Gumamit si Han ng boxing technique para ipatama ang isang suntok sa kaliwang kamay, ngunit madaling sinipa ng pangalawang kapatid. Bumagsak si Han at tumayo para lumaban. Pagkatapos nun, patuloy na nirect si Han ng kanyang pangalawang kapatid. Ang pangalawang kapatid na lalaki ay nagpasya na huwag nang magpatuloy sa pakikipaglaban at pag-isipan ang tungkol sa operasyon. Pinag-iisipan ni Han ang susunod niyang gagawin. Kailangan niya ng surgical scalpel, ngunit higit sa lahat, kailangan niya ng anesthetic. Kahit gaano pa niya ito iniisip, alam niyang walang herbal na gamot na maaaring palitan ng anesthesia, at kailangan niya ng karayom na mas manipis pa sa blood vessel. Bukod pa rito, kailangan niya ng katulong sa panahon ng operasyon, ngunit ang paghahanap ng taong handang tumulong sa panahong ito ay magiging isang hamon. Upang magsimula, nagpasya si Han na mag-focus sa pagkuha ng surgical scalpel, ngunit kailangan niya ng pera upang gawin ang mga kinakailangang tool. Nilapitan niya ang kanyang unang kapatid para sa allowance at pumunta sa palengke para maghanap ng tindahan ng gamot. Umiling si Han ng mga makamandag na damo mula sa may-ari ng tindahan upang gumawa ng anesthetic, ngunit ang may-ari ay walang anumang stock. Gayunpaman, pumayag silang anihin ang mga damo para kay Han sa isang napagkasunduang presyo.
Pagkatapos, si Han ay nakipagsapalaran sa mga suburb ng Kiao Country, kung saan nagtipon-tipon ang mga mababang uri, kabilang ang mga pulubi at mga walang tirahan. Habang ginalugad niya ang lugar, napadpad siya sa isang pulutong na nakapaligid sa isang lalaki na tila nabali ang kanyang paa. Sinuri ni Han ang binti ng lalaki at iniisip kung kaya ba niyang gamutin ang malaking sugat sa ligament, at kalamnan na dulot ng sirang buto, kahit walang mga surgical tool. Ginamit ni Han ang first aid kit para hindi dumuugo ang binti ng biktima at sinuri pa ito para mahanap ang nasirang bahagi. Humingi siya ng tubig na may yelo sa isang taga-nayon, ngunit dahil walang refrigerator sa panahong ngayon, pumayag ang taga-nayon na magdala ng malamig na tubig. Sa pagpunta ng anak ng biktima para kumuha ng tubig, may lumabas na screen sa binti ng biktima, na nakikita lang ni Han, at kasing linaw ito ng X-ray. Matapos mawala ang screen, mabilis na inayos ni Han ang mga sirang buto, dahilan upang makaranas ng matinding pananakit ang biktima at maging mawala ng malay. Nag-aalala ang bata sa kanyang ama, ngunit tiniyak ni Han na maaayos ang kanyang ama at handa na para sa mga tahi. Humanga ang mga taga-nayon sa mga kakayahan ni Han at tinawag siyang Divine Doctor. Ipinaliwanag ni Han na kailangan niyang makabili ng maraming daga, at inalok ng anak ng biktima na tulungan siya sa paghanap ng mga murang halaga bilang pasasalamat. Nagpasalamat si Han sa kanila at pinayuhan ang bata na gumamit ng matapang na alkohol at malinis na mainit na tela sa sugat araw-araw. Kinagabihan, bumili si Han ng surgical knife na mas makapal kaysa sa tipikal na surgical knife, ngunit maaaring gamitin pansamantala. Pumunta siya sa entertainment district para bumili ng matapang na alkohol at nasaksihan niya ang isang mayamang lalaki na pinapagalitan ang isang babae. Nang pumagitna ang gwardya, sinampal siya ng mayaman na ikinagalit ng gwardya. Pagkatapos ay naglabas ng matulis na bagay ang mayaman at bahagyang hiniwa ang mukha ng gwardya, ngunit mabilis siyang nadisarmahan ng gwardya. Inobserbahan ni Han ang pinsala ng gwardya at napagpasyahan na ito ay seryoso, ngunit tumanggi ang gwardya sa kanyang tulong at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Pinili ni Han ang alak at umaasa na makakatanggap ng diskwento kung magpapatuloy siya sa pagbili sa tindahan. Napadpad siya sa isang silid kung saan nakita niya ang sugatang gwardya na nakahiga sa kama. Nag-alinlangan si Han na tulungan siya dahil tinanggihan siya noon, ngunit napagkamalan ng kasamahan na si Han ang doktor na si Bong at malugod siyang tinanggap. Napagtanto ng gwardya na si Han ay hindi ang physician na si Bong matapos makita ang kanyang mukha. Tinanggihan siya ni Han, ngunit lumuhad ang gwardya at humingi ng tawad kay Han. Pumayag si Han na tumulong matapos ipaliwanag ng gwardya na hindi niya magagarantiya ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Bigla, dumating ang manggagamot na si Bong at sinuri ang sugat, natuklasan na naputol ang ugat ng mukha ng gwardya. Inilapat ni Bong ang acupuncture upang ihinto ang pagdurugo, na nakakuha ng atensyon ni Han. Naobserbahan ni Han kung paano gumamit ng karayom si Bong para lumawak ang kalamnan at ilagay ang pressure sa daluyan ng dugo. Iniisip na ang acupuncture ay isang mahusay na medical art upang matutunan. Inutusan ni Bong ang gwardya na tanggalin ang karayom pagkatapos ng 15 minuto at umaasa na huminto ang pagdurugo. Iminungkahi ng gwardya na iwan ang karayom sa kanyang mukha, ngunit binalaan siya ni Bong na siya ay magiging bulag o pipi. Napagtanto ni Han na ang acupuncture ay isa lamang pansamantalang solusyon at naikokonekta niya ang mga daluyan ng dugo upang malutas ang problema. Gayunpaman, ayaw niyang makialam sa ginagawa ng ibang tao. Nais malaman ni Bong ang higit pa tungkol sa medikal na expertise ni Han, at nalaman na siya ay isang mag-aaral ng medikal. Nag-alok si Han na tumulong sa pagkonekta sa mga daluyan ng dugo, at pumayag si Bong dahil may mababang tsansa na pagkakataon na mabuhay pa ang gwardya. Inilabas ni Han ang isang karayom at kinabit sa isang sinulid at nagsimulang magtahi, ngunit ang gwardya ay labis na nasaktan at sumigaw. Tinulungan ni Bong si Han sa pamamagitan ng paggamit ng karayom at tinurok ang pain reliever sa leeg para maibsan ang sakit. Tinapos ni Han ang tahi at inutusan ang gwardya na lagyan ng alkohol ang sugat tuwing umaga at gabi, at tatanggalin ang sinulid pagkatapos ng 2 linggo. Pareho nagpasalamat sa kanila ang mga gwardya, ngunit naisip ni Bong na ang gwardya ay mamamatay o magkakaroon ng kapansanan sa maikling panahon. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!